i-present natin sa lahat. So sa mga speakers, mga gusto mag-speakers, ito talaga yung ano natin, represent natin. So itong training na to, para siyang ini-revise namin yung kumbaga familiar kayo sa 5 fingers. Okay, so ini-revise natin in a professional way, tapos mas pinadali natin. Kasi sa mga distributor, ang kulang lang na natin is training, ano sa mga bago. Nag-message si Press na pinapakatama. So sa mga first timers, sa mga tao natin, kailangan mag-attend natin talaga dito. So napaka-importante ng training na to. So yun. One distributor's orientation. So ito yung mga basic na tinuturo natin sa mga bago. So pag sinabi mong audio, so yan yung basic training. So yan yung pinaka-madali pero minsan pinaka-mahirap gawin ng mga bago. Okay? So marami nagtatanong, paano ba kumita ng malaki? Paano ba yumaman? Diba? So lalo sa mga bago, paano ba gawin yung negosyo? So normally hindi nila alam paano gawin yung negosyo, paano uumpisahan, lalo na sa mga first time lang talaga maka-attend na ganitong training, ng mga ganitong negosyo. So malalaman mo yung how mo pag alam mo yung why mo. So yung why, so lahat naman tayo may deepest why. So kailangan alam mo yung why mo kasi sabi nga nila mas madaling gawin ang negosyo pag alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Okay? So dito, explain natin dito, your road to success is motivation. So ano yung nakakapagpa-motivate sa atin na gawin yung negosyo? Okay, sa inyo ba? Ano ba nakakapagpa-motivate sa inyo para gawin yung negosyo? Diba? Kasi kung pera-pera lang, actually, kikita ka dito. Pero kung motivation mo, mas malalim pa sa pera lang, mas magiging madaling gawin na negosyo. Mas magiging madali para sa yung gawin na yung basic. So, kailangan, alam mo yung deepest why. Kasi marami ginagawa yung negosyo. Hindi mo alam. Example, yung iba dito, nag-join lang kasi nahiya lang sa sponsor niya. Nag-join lang kasi yung mga kaibigan niya, kasali na, siya lang hindi. Nag-join lang kasi nabaliw lang. Pogi yung nag-present, pogi yung sponsor. So, yung motivation, mababaw. So, kailangan yung motivation mo dito malalim. Okay, lalo na sa mga alam natin nag-umpisa na walang-wala talaga. Okay, so kailangan motivation mo malalim. So, etong system natin, ito yung kumbaga kailangan mong matutunan kasi sa ginagawa natin, actually parang ano lang yan, parang gulong lang yan. So, yun lang yung paulit-ulit mong gagawin. So, ano ba ibig sabihin ng system? Save yourself, time, effort, and money. Okay, so kaya nga siya system para makasave ka ng time, effort mo, at pera mo. Okay, so sa lahat ng bagay, mayroong sistema. Sa eskwelahan, may sistema yan. Sa trabaho, may sistema. Diba? So lahat naman, sino na-experience ng trabaho sa inyo? Okay, so may sistema. The moment na pumasok ka dyan, pagka-in mo pa lang, may sistema. So ganun din dito. Pagkapasok mo pa lang dito sa one, kailangan meron ka na sinusunod na sistema. Okay, so kumbaga yun yung paulit-ulit mong gagawin. Paulit-ulit mo siyang gagawin. So yung basic, yun lang yung basic. Ngayon, kung gagawa ka ng sarili mong sistema, ang tawag doon is reinventing the wheel. Parang ganito yung tsura niya. Imagine nyo na lang, yung gulong ng bisikleta mo, triangle. Makakapunta ka agad sa pupuntahan mo, syempre mabagal. So kailangan, kaya nga siya bilog, kaya nga siya yun yung sistema, para mas madali mo siyang gawin. Okay? So pag ganyan yung sistema mo, gumagawa ka ng sarili mong sistema, yan tulad ng mga nasa labas, gumagawa sila ng sarili nilang sistema, kaya ganyan ang mangyayari sa kanila. Diba? So, swerte ng mga umattend sa mga ganitong training kasi nakikita nila kung paano ng ganito yung sistema eh. Ngayon, bakit One Lightning Corporation? So, bakit One Lightning Corporation ang gagawin mo? Hindi yung ibang opportunity. Okay, so dito napapasok yung tinatawag natin na 4 quadrants. Okay, pag sinabi mong 4 quadrants, actually familiar na familiar to. Kung familiar kayo sa author ng book na Rich Dad, Poor Dad, si Robert Kiyosaki. So, explain niya doon yung pagkakaiba sa 4 quadrants. So, ano ba yung ibig sabihin ng 4 quadrants? Nasa unang quadrant, yan yung tinatawag na mga empleyado. Okay? So, you have a job. Okay? So, dito, kung titingnan sa picture, para siyang puppet. Okay? Kasi pag ikaw talaga nagtatrabaho sa isang kumpanya, para ka lang talagang sunod-sunuran dyan, para kang puppet.
So although may kita dyan, pero yung sarili mong income, hindi ikaw yung nagdidikta niyan. Ang nagdidikta niyan, yung employer mo o yung pinagtatrabuhan mo. So pag ikaw empleyado, yan yung pagod ka sa trabaho, hindi mo hawak oras mo, minsan pumapasok ka kahit ayaw mong pumasok, bumabagyo, umuulan, pumapasok ka. So para ka robot. So sabi nga nila, yung job definition yan is journey of the broke. So okay na magtrabaho, pero huwag kang tatagal dyan. Meron mga tinatawag na self-employed. Yan yung you own a job. Like, ang example ng mga self-employed, mga doktor, attorney, mga dentista. Yan yung mga self-employed. Kaso nga lang, ang problema sa self-employed, dito kasi sa empleyado, wala kang oras, wala kang pera. Karamihan yan, walang oras, walang pera. Okay? So, kumbaga dito naman sa self-employed, may pera yan, pero walang oras. Yan yung mga taong, pag hindi nagtrabaho, wala silang kikitain. Okay? So, next example, doktor. Ang doktor, kailan lang ba nagkakakita yan o kumikita? Pag may operahan. Dentista, ganun din. Pag may bubunutan, saka lang sila kikita. Pero pag walang magpapabunot, walang kita. So, parang parehas lang ng empleyado. Pero, ang pagkakaiba sa self-employed, yan yung mga kumikita ng mas malaki konti sa mga empleyado. Ngayon, doon sa third quadrant naman, yun yung mga tinatawag na businessman or business owners or business. So, pag sa business naman, you own a system and people work for you. So, ibig sabihin yan, meron kang negosyo na may nagtatrabaho sa baba mo. Diyan na pumapasok yung tinatawag natin na leverage. Okay, so, example natin yan si McDonald's. Okay, so pag meron kang McDonald's, kusa nang tatakbo yung system. Ang binibili mo sa McDonald's o sa ganitong negosyo, like Jollibee, McDonald's, ang binibili mo dyan, hindi yung McDonald's mismo. Binibili mo dyan yung system. Example, tanggalin mo lahat ng empleyado ng McDonald's, gagana pa rin yan. Papalitan lang niya ng bago. So, yun yung maganda sa business. Ngayon, ang problema sa business, kailangan mo ng malaking puhunan. Para kumita ka ng malaki, makapagpatayo ka ng ganito. So, hindi naman lahat ng tao nakakapagpatayo ng negosyo. Ngayon, ang pinakalas na quadrant, yan yung tinatawag na investor. So, yan yung mga talagang tao na kahit wala nang gawin, kumikita sila. Yan yung talagang literal na money works for them. So dito, sa ginagawa nating negosyo, sa One Lightning Corporation, nasa gitna tayo. Nasa gitna tayo ng business at nasa gitna tayo ng investor. Okay, so ang goal natin as a member, as One Lightning, as a distributor, lahat ng mga tao dito sa employment at self-employed, magpa-transfer natin sila sa business at investment. So tayo as business, nasa gitna tayo ng investor at business, kailangan transfer tayo dito. So maraming kumikita ng malaki sa atin, tama? Ang goal natin, magkaroon tayo ng sarili-sarili nating investment. So, ang goal natin, makapag-ipon ng pera, makapagpaliquid ng pera para mapunta tayo sa investor. So, ang good thing naman, nasa One Lightning ka, nandito tayo sa gitna. Ibig sabihin, malapit na tayo dito. Okay, so, congratulations sa atin. So, yan yung... So, bago ako mag-start, actually, itong i-explain ko, sa totoo lang, para maging... Balik tayo dito. Makita ng mga balik tayo dito. Actually, yung mga businessman at mga investor, bakit sila yumayaman at bakit sila kumikita ng malaki? Kasi nga, may sinusunod silang principle. Okay, so ito yung tinatawag na ABC principle. Okay, sino may idea na sa ABC principle? Wala namang acne. Okay? ABC principle, kumbaga, ito yung kailangan mo or ito yung mga dapat na gawin mo na dapat na meron ka para maging successful ka. So, pinakauna is A, attitude. Okay, lahat ng mayayaman na tao, meron niyang tinatawag na magagandang attitude. Okay, pansinin lang natin, lahat ng mayayaman, i-compare natin sa mga normal na, or sa mga successful, saka sa mga hindi successful na tao. Bigay kayo ng mga characteristics ng mga successful na tao. Sipag. Respectful. Ano pa? Professional. Responsible. Professional. Di ba yung aura? Yung aura? Sunggo ko ba yan? Okay, so kung papansinin natin, ito kung papansinin natin, mas lamang kasi yung attitude kesa sa skills. Kasi sa ganitong negosyo, kailangan 100% yung attitude mo. Normally, marami magagaling, pero walang attitude. Or sablay yung attitude. So, yun yung mga taong
hindi nagiging successful o yun yung mga taong bumabagsak. Kasi magaling ka nga sa amin, okay lang na hindi ka magaling, pero okay yung attitude mo. Susunod yung skills. Ang skills na develop yan eh. Ang attitude, mahirap yan eh. Yan yung kinalakihan mo na eh. Okay, so anong kailangan mong gawin? Dapat meron kang willingness to learn. Kailangan may willingness kang matuto. Okay? So yun yung tipong kahit hindi ka sabihan na mag-training ka, uy, punta ka tayo ng training, attend ka ng training, hindi ka na sasabihan pa. Yung tipong may pusa. Okay? Second, meron kang willingness to listen. So dito, kailangan malaking tenga ka muna. Huwag puro bibig. Okay? Kasi pag malaking tenga, hindi naman yung tenga na pagpasok dito, labas dito. Diba? So kailangan may willingness to listen ka. So at the same time, kailangan meron kang willingness to follow. Nakikinig ka nga, nag-aaral ka nga, kaso nga lang hindi mo sinusunod kung sino yung kumbaga sponsor mo. Okay, so kailangan meron ka nitong tatlong to, willingness to learn, to listen, and to follow. Diyan lalabas yung good attitude. Ngayon, bukod dyan, meron tayong tinatawag na GLLA, which is good learning and listening attitude. Okay, so yan yung tipong pag sinabi mo, example, sinabi sa'yo ng sponsor mo, ng mentor mo, gagawin mo. No buts, no ifs. Okay? Huwag ka dapat acting. Ay, alam ko na yan. Sino dito yung acting? Hindi siguro kayo yun. Yung siguro yung mga nasa labas. Acting. Diba? So, kailangan empty cup ka. Kung may alam ka, okay yan. Dagdagan natin. Ngayon, kung wala ka namang alam, mas kailangan mo talaga itong makinig. Mas kailangan mo talaga makinig. Dapat, humble daw. Hindi porket mas matanda ka dun sa speaker or mas matanda ka sa nagtuturo sa'yo, hindi mo na siya papakinggan. Okay, sa ganitong negosyo, kung sino yung sponsor mo, kung sino yung nagtotok sa harap, siya dapat yung pakinggan mo. Okay, sabi nga nila, makinig ka, sumunod ka, or gawin mo yung mga ginagawa ng mga taong successful. Okay? Huwag kang makinig, huwag kang sumunod sa mga taong hindi successful. Kasi kung makikinig ka doon, ganun ka rin. Diba? Kung ano nga yung sinusundan mo, kung sino yung pinapakinggan mo, is either mahata ka, ma-impluensya ka, o ikaw yung maka-impluensya. Okay? Pansinin nyo na lang, 1 year, example, may mga kabarkada kayo, lahat nag-iossi, ikaw lang hindi nag-iossi, 1 year. Kaya lagi mo silang kasama, maniwala ka sana after 1 year, nag-iossi ka na rin. Diba? Parang ako, hindi mo ako nag-iossi dati. Kasama ako sa mga nag-iossi, after 1 year, nag-iossi na rin ako. Diba? So kung sino nga yung sinasamahan mo palagi, kung sino yung environment na lagi kang nandun, yun ka. Sabi nga nila, tell me your friends and I tell you who you are. Kung sino yung lagi mong kasama, yun ka. Pag yung mga kasama mo laging nagiinom, malamang lasinggero ka rin. Pag yung mga kasama mo laging nagbibisyo, laging nagsusugal, ganun ka rin. Pag yung kasama mo gusto mong yumaman, gusto magpayaman, ganun ka rin. Diba? So pipiliin mo yung mga taong sasamahan mo. So kailangan humble dog ka. Okay? So number 1 yan, attitude. Yan yung pinagbabasehan natin. At the same time, yung attitude mo dapat 100%. Ano yung 100%? Dapat ibinibigyan mo 100% sa attitude. Kasi kung i-spelling mo yan, based on alphabetical order, A is 1, T, yan. Kung alphabet mo yan, total yan is 100%. Hindi naman nagkataon na 100% yan eh. Diba? So ibig sabihin, ginawa talaga yung attitude para i-100%. Okay? So mali na tayo sa attitude. Okay? So kailangan humble daw. Kailangan kahit alam mo na lahat, dapat paulit-ulit mo pa rin ina-attendan. Sabi nga nila, ang isang bagay, pag ang gamot sa taong nakakalimot is pagpapaalala. So ito, paalala lang to. Okay? So sayang kasi dapat yung mga tao nyo dapat nandito. Okay, so next time sana dalhin nyo kasi sayang eh. Itong mga ganitong training, ano yan, bibihira yan eh. Diba? So kailangan attitude. Okay? So next natin, belief. Okay? Ano yung belief? Parang ang belief niyan, kino-compare natin siya sa lobo. Nakakakita ng lobo. Yung belief mo, 100% dapat. Kasi kahit may konting doubt ka, example, parang karayom lang. Yung doubt mo, nire-represent ng karayom. 0.1% lang yan. Pag pinutok mo yan, pag dinikit mo yung karayom sa lobo, anong mangyayari? Sasabog pa rin yan, puputok. So ibig sabihin, dapat yung belief mo, 100%. Hindi pwedeng 99%, hindi pwedeng 90% lang. Dapat 100%. Okay, naniniwala ba kayo yayaman kayo sa what? Yes! Bakit di kayo lahat naka-diamond? Sino naka-diamond na dito? Ayan, isa pa lang. Kasi kung naniniwala kang yayaman ka dito, dapat naka-diamond ka na. Dapat ibinibigay mo 100% mo. Kasi kung, sample, minsan kasi member na, duda pa eh. Minsan na, chumecheck na, duda pa eh. Dami mo ng tao, duda ka pa.
Nakapag-Boracay ka na, nakapag-Hong Kong ka na, duda ka pa. Diba? So kailangan tanggalin mo yung duda mo kasi walang yumaman ka dududa. Kasi kung may yumaman ka dududa, dapat nagdududa na lang tayo. Mas madaling gawin yun, magduda. Diba? So believe mo, dapat 100%. Kanino ka dapat maniwala? Number 1, dapat kay God. Do you believe in God? Yes! Ay, may kwento nga ako dyan eh. Agad. Ay, magagamit nyo to. Okay? Meron 3 klase ng religion. Papaligsahan sila. Yung isa, Buddhist. Yung isa, Muslim. Yung isa, Katoliko. Okay? So, nauna yung Muslim. Okay? So, ang ano nila, ang challenge nila sa isa't isa, nasa building sila ng mataas, 100 floors. Tatalon sila. Ngayon, kung sino yung malakas yung paniniwala sa kanila, ibabalik sila, hindi sila mamamatay. Yun yung ano nila paligsahan nila eh. So, unang nagsumubok yung Muslim. So, sabi ng Muslim, thankful ako. Naniniwala ako sa God ko. So, unang tumalon, yung Muslim. So, sabi ng Muslim, ala. Okay. So, anong nangyari? Nung siyempre, yung kasulo niya, ala. Umangat, bumalik. So, palakpakan yung dalawa. Grabe. Confident eh. Ngayon, yung sumunod, yung Buddhist. Tumalon. Buddha. So, nung malapit na siya, nasa gitna ba, umangat, bumalik. Ngayon, ito naman, Kristiyano. Tumalon. Ano ba yung sinasabi na? Jesus. Tapos nung malapit na siyang bumagsak, hindi siya umaangat, hindi siya bumabalik. Ang ginawa niya, Buddha. Bumalik siya. So, yung belief niya, sa sarili niya, sa God na pinapaniwalaan niya, hindi ganun ka 100%. Diba? So, kailangan yung belief mo kay God, kahit sino pang God yan, dapat hindi ka dapat nagbabago ng belief. Diba? So, number 1, dapat believe kay God. Okay? Pangalawa, dapat believe ka sa kumpanya. Okay. So, believe ba kayo sa One Lightning? Yes! Okay. Baka dito may dala kayong ibang kumpanya. Baka meron kayong HP 1 to 3 HP 1 to 100. So, dapat isang kumpanya lang. Kasi sabi nga nila, you can serve 2 masters at the same time. Baka yung iba dito nagta-Tupperware pa, Tupperware, diba? Abono, diba? Abono, diba? So kailangan isang kumpanya lang kasi nga ang hirap na mamangka sa 2 ilog. So dapat believe ka sa kumpanya, believe ka sa mga may-ari. Napapayamanin ka. Kung kami nga naniniwala kami na yayaman ka, ikaw pa kaya. Tama. So dapat number 2, believe ka sa kumpanya. Pangatlo, dapat believe ka sa produkto. Baka yung sabon mo sa bahay, safe boy pa. Diba? Sinong gumagamit ng products? Yung totoo, plastic. Sigurado ba kayo? Yes! Anong effect? Maganda. Anong kulay ng sabon natin? Blue! Masabi blue eh. So dapat be the product of your product. Di ba Okay? Kasi ang hirap mag-push ng product. Di ba nakikita nila? Teka nga ako. Sabi na blue ba? Ba't blue? Di ba itim? Sabi ko itim. Blue daw. Duda ka pa sa sarili mo. So dapat be the product of your product. Wait ka. Ang hirap kasi mag-introduce ng produkto na hindi mo pa natatry. Bili ka ng sabon. Nataring mo na hindi na, ikaw pa. Ikaw muna. Okay? So kailangan produkto. Kasi pag nakita na maganda yung product, maganda yung effect sa'yo, naging maganda yung putis mo, bibili yan. Hindi na magdududa yan sa'yo kasi maganda yung effect sa'yo eh. Sabi nga na, hindi ka magiging pusher. Hindi ka magiging seller pag hindi ka pusher. So, kailangan maging pusher ka ng product. May mga pusher talaga tayo. Okay? So next, kailangan believe ka sa sponsor mo. Okay? Nandito ba yung sponsor nyo? Yes! Nasaan? Doon sa board. Okay, so dapat believe ka sa sponsor mo. Kasi the moment na pinakita sa inyo yung negosyo, priceless na yun eh, hindi na mababayaran yun eh. Kasi kung hindi dahil sa sponsor nyo, wala ka dito. So kahit hindi ka sinasamahan yan sa activity, hindi ka niyan sinasamahan mag-present, mag-training, okay pa rin, okay lang yan. Kasi the moment nga na pinakita sa iyo yung negosyo, privilege na yun eh. So wag kang magtatanim na sa mga loob. Example, hindi ka pinuntahan, baka minsan sinusubo ka lang ng sponsor mo. Kung talagang kaya mo na yung negosyo. So dapat, believe ka sa sponsor mo. Okay, may kwento nga ako dyan eh. Okay, nabuhay ka sa kwento ah. May mag-girlfriend tsaka boyfriend. So syempre, anniversary nila. 1 year anniversary, first anniversary nila. So yung lalaki, naghahanap ng panre-regalo.
Eh gusto nung girlfriend niya, gusto niya ng ibon. Ibon. So naghahanap sila ng ibon. So ngayon, nagpunta sila saan sila magpupunta? Sa pet shop. Pet store? May pet store. Okay, pet shop. So naghanap sila ng ibon. Una nilang nakitang ibon, nakalagay sa hawla. Yung kulay ng hawla, kulay green. Ano bang kumpanyang green? Vita Plus. Yung global. Kulay green. So nakita nilang ibon, medyo bata. Sabi niya sa girlfriend niya, eto pwede na, gusto mo to. So sabi nung babae, oh gusto ko yan. So ngayon, tinanong niya yung pet owner, yung pet shop owner. So sabi niya, tinawag niya matanda. Sabi niya, kuya, magkano tong ibon na to? Sabi niya, yung ibon na yan, ano po yan? 10,000 po yan. Sabi niya, mahal naman ang ibon mo, 10,000. Late naman yan, ang bata-bata, 10,000 ha? Kasi po, yung ibon na yan, nag-OBP po yan. Kaya mahal, nag-OBP. Grabe, mahal. Di ba sila, hanap sila ng isang ibon. Pinakita sila, medyo matanda konti. Medyo kupas-kupas konti yung balahibo. Medyo malaki konti. So sabi nila, siguro, mura na to kasi medyo kupas na yung kulay niya eh. So nakakulong siya sa blue na hawla. Kuya. Sa blue na hawla. So siguro, tinawag niya yung sabi niya, kuya, magkano to? Yung ibon na to. Sabi niya, yung ibon na yan, 20,000 po yan. Grabe naman ang mahal. Bakit yung isa 10,000? Ang liit-liit, tapos ito 20,000? Kupas pa yung kulay. Bakit ang mahal? Kasi po, yung ibon na yan, nag-OBP na yan, nag-ODO pa. Grabe naman, mahal naman ang ibon na to. So, hanap sila. Ngayon, may nahanap sila dun sa dulo. Nakakulong sa gintong hawla. So, napansin nila kasi ginto yung hawla. Ngayon, yung ibon na yon, medyo matanda na, bali na yung pakpak, tapos yung kulay niya na nalalagas yung balahibo. In short, matanda na talaga. Parang isang bulati na lang hindi pumipirma, mamamatay na siya. Ngayon, tinanong nung may-ari. Sabi ko, pwede na siguro to, basta ibon lang. Sabi niya, sige, pwede na yan. Tinanong yung may-ari, sabi sa may-ari, kuya, magkano tong ibon na to? Yung ibon na po yan, hindi po yan namin ibinibenta. So, bakit? Bakit di niyo ibinibenta? Kasi po, yung ibon na yan, yan yung upline ng dalawang nauna. So in short, ang sponsor mo o yung upline mo, yan yung priceless. So sponsor mo, priceless yan. Hindi yan mabibili. Kasi wala ka kung hindi dahil dyan sa sponsor. So kailangan yung sponsor mo, binavalue mo yan. Okay? So sayang kasi wala yung mga referral nyo. Kasi si Anted lang may referral dito. Ano dyan ba? Okay, so kailangan pinaprice. So ngayon pa lang, take nyo yung privilege na to para pasalamatan yung mga sponsor nyo. Kasi kung hindi dahil sa sponsor nyo, wala kayo dito. Tama. Thank you, Melo. Melo. So dapat bilib ka sa sponsor mo. Okay? Kahit ganyan lang itsura niyan. Maniwala ka. Nice, Melo. Nice shirt. Next naman, dapat maniwala ka sa mga business partners mo. So yan yung mga napasali mo. Kasi nung minsan, nung nasa binary pa kami, actually may lumapit sa amin. Grabe, upline, may concern ako. Ano na naman yun? Kasi yung yung downline ko kasi, ang bobo-bobo eh. Di marunong mag-present. Di marunong mag-invite. Di man lang ma-attend ng training. So, sabi ko, sino ba yung nag-invite doon? Sabi niya, ako. So, ganun ka rin. Kasi kung ano nga yung business partners mo, yan ka. Kaya sa mga business partners nyo, kung hindi sila palaging umattend ng ganitong training, yun ka kasi. Hindi ka kasi umattend palagi ng training. So dapat, lead by example. Kasi yung business partners mo, hindi mo nga alam kung saan niya kinuha yung pag-join niyan. Baka nga nagbenta pa yan ng laman para lang makapag-join. Diba? So kailangan, iginugol mo, yung business partners mo, dapat maging katulad mo. Kung ano yung kinikita mo, dapat kinikita din ng business partners mo yan. Paano? Kailangan, turuan mo ng negosyo. Turuan mo umattend ng mga ganitong training. Diba? Kasi nga, kung ano ka, yan din yung, kung ano yung business partners mo, yung referral mo, yan ka rin. Magre-reflect sa'yo yan. So, huwag mo sasabihin, tanga-tanga yung business partner mo. Or bonak-bonak. Alam mo yung bonak? Yung mga bobong anak. Diba? Mga bonakin. Diba? So, kailangan, JC, huwag mo ipopost yan. So, kailangan, turuan mo yung business partners mo.
Kasi nga, kailangan mahaba yung pasensya niyo sa mga business partners niyo. Kasi hindi mo alam, baka yung tao na yan yung magpapayaman sa'yo. Kaso nga lang, hindi mo siya tinuturuan. Okay, so kailangan, believe in your business partners. Lastly, ito yung pinaka-importante. Kailangan, believe ka sa sarili mo. Yes. Okay, kasi kung, okay, believe ako kay God, papayamanin ako ni God. Believe ako sa kumpanya, grabe yung kumpanya. Ang galante ng kumpanya. Believe ako sa produkto, grabe effective yung produkto. Sponsor ko, grabe ang supporting. Mga tao ko, mga business partners ko, grabe ang sisipag. Kaso nga lang, hindi ko alam kung yayaman ako. Parang hindi ko kaya yung ginagawa nila eh. Duda ka sa sarili mo. Diba? Alam niyo yung kwento ng Tantantini? Diba? So, believe in yourself. Kasi umpisa pa lang champion ka na eh. Parang ganito yan eh. Sperm story. Yeah! Nice, Ella! May bagong kasal. So, syempre, pag bagong kasal, ano bang sunod after ng kasal? Ano? Bak na ito. Hindi pa. Reception muna. Siya daw ay excited. After ng reception, syempre, ano sunod? Liligo muna. After ng shower, gagamit ng lotion natin. Basta ganyan usapang buhay kayo eh. After nang gumamit huwag kumakain. Siyempre, ano sa siyang, nailak ko. So after mag-lotion, siyempre, alam niyo na. So bago yun, may mga grupo ng sperm cell nagkukwentuhan, parang ganito. Meron leader. So, si sponsor, may sponsor. Ganito gagawin natin. Si nanay at si tatay, may gagawin mamaya. Sabi ni tatay, pag umungol daw siya, sign yun. Yun yung hudyat, mag-uunahan tayo. So, maganda daw yung pupuntahan natin. So, kailangan, pabilisan tayo. Magtatakbuhan tayo. So, kailangan, pauna tayo doon. So, kung sino yung mauna, siya yung magiging champion. So, syempre, nag-umpisa sila 9 p.m. Okay? Siyempre, excited. So 9 p.m. Yan na. Umilindol. Yan na. Boom! Tantantinin! Tunahan sila. Merong 100 kilometers per hour, 200 kilometers, 300 kilometers. Merong nadadapa habang nagtatakbuhan sila. So hanggang sa merong sumisigaw sa dulo, na biglang sumigaw. Sabi niya, isaw pagus. So bumalik sila lahat. So yung 9 p.m. nila, bunga nga pala. ka naman video ka. So yung unang attempt nila, wala nangyari. So meron silang motivator. So, sabi ng motivator mo, kayo mag-alala, meron pang 10 p.m. Grabe, nakarobos yan. 10 balon din. 10 balot ang kinain yan. So 10 p.m. So yan na, lumilindol. Yan na. Boom! Tantantini! Tumakbo na naman sila. So may mga 100 kilometers, 200 kilometers, may namamatay kasi pagod na. So hanggang sa biglang may harang. Strawberry flavor. Ayun. In short, wala pa rin nakapunta sa finish line. Strawberry flavor. So 10 p.m. ano pa rin? Failed pa rin. So sabi nila, wag pa rin kayo mag-alala. Meron pang pangalas 11. Yeah. 11 p.m. Pangatlo, may round 3. So sabi nila, sige, igagawin ulit sa nanay si tatay. So nagpahinga lang daw, umiilaw na. Uminom, boy. So yan na. Bumili na. Boom! Tantantinin! May kumatakbo, mabilis. Ganun ulit. 200 kilometers, may 300 kilometers. So hanggang sa merong sumisigaw. So parang mali yung pinasukan natin. So, parang ang lalim. Parang hindi natin makuha yung finish line. So yun, in short, failed pa rin. So, alam niyo ba kung saan yun? Saan yun? Hindi ko alam. Si Melo alam. Si Michelle. So kayo mag-alala, pang alas 12. Pwede pala yung pangatlo.
So yung last, so yun sila, tatakbuhan, yun na. Lumilin doon. Hanggang sa, merong isang sobrang bilis from nowhere, biglang nakapunta doon sa finish line. Nakapunta sa Excel ni nanay. So hanggang sa yun, after 9 months, lumabas. So, alam niyo ba kung sino yun? Melo! Melo! Believe in yourself. Una-una, pagkapanganak niyo pa lang, champion na kayo. So, kailangan tingin mo sa sarili mo, dapat leon ka. Kahit pusa ka pa lang. Diba? So, feeling mo sa sarili mo, dapat leon ka. Okay? So, huwag mong mamalitin sa sarili mo kasi walang ibang magbabago sa buhay mo, walang ibang magpapayaman sa'yo, kundi sarili mo. Tama. Diba? Kung sa tingin mo sa sarili mo na yan pa lang yung status mo, pero nakikita mo sa sarili mo pwede mangyari, dapat yun yung lagi mong iniisip. Dapat pag tumingin ka sa sarili mo, dapat iba yung makikita mo. Ngayon, pag iba yung itsura mo talaga, sa nakita mo sa salamin, tumakbo ka na, hindi ikaw yun. Multo yun. Okay? So, dapat ganyan ka. Dapat para kang leon. Para pusa. Natingin sa sarili niya, leon. Okay? So, believe in yourself. So, dapat 100% yung belief niyo. Okay? Yes. Right. Ano ba kayo? Yes! Ito bang kwento? Okay. Next na pag-usapan natin yung commitment. Yan. Okay? So, marami kasi commitment dito dito bumabagsak sa commitment eh. 'Di ba? Sabi nga nila, ang commitment kasi dapat parang ano yan, parang pag-aasawa na hindi pwedeng sinusubong, parang kanina pag sinubong iluluwa mo. Okay? So, dapat ang commitment mo, lalo sa negosyo mo, dapat 100% yan. Kasi kung papansin nyo, example na lang natin, ganito commitment mo. Si sponsor mo yan. Sponsor. Ngayon, ikaw to. Pag hindi ka committed, wala, yung commitment mo sa sponsor mo, or commitment mo sa upline mo, sa sarili mo, hindi 100%, bibitaw ka. So, ano mangyayari sa'yo? Ulog lang. Mamatay ka. Diba? So, parang kwento lang yan ng ano eh. May hiker, dalawa. So, mag-apply. Hiker. So, nasa bangin. So, pababa sila ng bundok, ginabi sila. Yung flashlight nila, naubusan ng baterya. So, naunang nakababa, si sponsor. Ngayon, hindi na alam ng gagawin nung downline niya kung anong gagawin kasi madilim eh. Ngayon, may sumisigaw sa baba, sabi nung sponsor niya, tumalon ka na. Mababa na to, tumalon ka na. Kaso nga lang, etong si downline, yung commitment niya or yung belief niya sa upline niya, sa sponsor niya, hindi ganun kalaki. So, nangyari, hindi siya tumalon. Hanggang sa na-imagine niya or hanggang sa na-realize niya, dumating ang umaga, malapit na lang pala, ganito na lang pala kababaw. Parang ganito na. Mababaw lang pala. Halos isang tao na lang yung task niya. So, dapat yung commitment mo, dapat 100%. May iba-iba kasing klase ng commitment na tayo eh. Diba? Kasi, yung iba kasi, ang commitment nila, I'll try. Pag mga ganitong training, sabihin mo, attend tayo ng training, sige, sponsor, I'll try. Kaya yung check, nagtatry lang din. Diba? Parang nga pag kinakasal yan, example, kinakasal, wala kasing babae. Example, kinakasal. Pag sinabi, sample yung babae na lang, yung puro lalaki tayo eh. Sinabi sa inyo ng babae na, tinanong, di ba tinatanong ng pare, tatanggapin mo ba to, tended do yung part. Sabihin ng babae, I'll try, father. Commitment na ba yun, I'll try? Di ba hindi? Meron naman commitment, sabi nila, I'll do my best. Relax, mataas konti, I'll do my best. Sige sponsor, I'll do my best, pupunta ako dyan. Pero sabi nga sa kanta, what if your best wasn't good enough? Yes. Just once. So kailangan, ang commitment mo, ito dapat ang commitment mo. I'll do whatever it takes. Pag sinabi na apply na training, na sponsor na training, drop everything. Diba? Kasi, kaya tatanungin ko, anong mas uunahin nyo, yung pay na diamond o training? Melo! Pay in. Melo ah. Pay in or diamond? Pay in or training? Training. Plastic. So, nasa sa inyo yan. Pero, kung ako tatanungin, dapat unahin nyo yung training. Sasabihin nila, unahin yung pay in, tapos hahabol na lang sa training. May mga ganun eh. Pero paano pagsabay sila? Parehas alas 9. Paktay. Isama mo na.
Training. Isama mo na sa training. Sponsor ka na sa So- iba, attend ako training eh. Kailangan, No? sa mga nagsasabi na pay-in, okay lang naman. Kaso, pag nag-pay-in yung tao, ano ituturo mo dyan? Parehas kayong walang alam. Sa mga nagsasabi naman na training, okay yan. Hindi ako niloloko nyo, sarili nyo. Diba? So, kailangan training talaga. Do whatever it takes. Sa school nga, minsan, nilalagnat ka na, pumapasok ka pa eh. At sa trabaho nga, minsan, bumabagi na, bumabaha pa, papunta ka pa rin sa trabaho mo eh. Diba? Commitment. So, ganun din sa negosyo. Kailangan lang iisipin mo, ano ba talaga yung, bakit mo ba talaga gagawin yung isang bagay? Kasi kung commitment mo mababaw, parang ano lang yan eh, parang ang one lightning, pag tinarit mo siya na hari, Reyna, itinarit ka rin niyang Reyna at hari. Pag tinarit mo siya na part-time lang, na extra income lang, ititreat ka rin niya na extra income lang. Meron kasi full-time eh. Sino na dito yung full-time dito? May tinatawag na full-time, pero may tinatawag din na fulling time. Maraming full-time, pero hindi naman talaga full-time attitude. Fulling time lang. Pupunta lang dito, nakiki-update lang, nakikihintay ng maturity. Diba? Ano lang, masabi lang na pumunta sa office, masabi lang na nag-training. Pero yung commitment niya, hindi ganun ka-committed. So kailangan tayong commitment natin sa kumpanya, lalo na nag-uumpisa pa lang tayo, dapat 100% commitment tayo. Kasi hindi naman para sa amin lang to eh, yung ganitong training, hindi naman para sa amin lang yan eh. Para mapalaki yung sales, hindi naman eh, para sa inyo din yan. Kasi imagine nyo, ang dami-dami tao dyan sa labas, kaya tingnan niya, kaya yung mga tao sa labas. Diba? Ang dami tao sa labas. Ang daming gustong yumaman sa one lighting, ang daming gustong malaman kung paano talaga ginagawa, maging top 1, kung paano ginagawang makapag-sponsor ng marami, kung paano ginagawa yung negosyo ng sa simpleng paraan. Pero ang point ko is, yung ganitong simpleng training hindi nila magawa, paano pa kaya pagyaman? Pag-attend pa lang ng training, hindi magawa, pagyaman pa kaya. Diba? Maraming gustong yumaman. Kaso nga lang, iba kasi yung committed sa gusto. Kasi pag gusto mo lang, pwedeng bukas hindi na eh. Pero pag committed ka, whatever it takes, ano man mangyari, gagawin mo. Dapat ganun ang mindset natin. Commitment dapat 100%. Dapat, para kang pako, na pag pinukpok ka, tanggalin mo yung ulo para hindi ka na mabulok. Diba? Yung iba kasi ayaw magpapukpok eh, nasasaktan eh, okay lang. Nasasaktan eh. Dapat para kang para kang... Kasi para kaming sculpture eh. From the UK. Sige. Sige lang. Sorry. So, yun. Tuloy tayo. So, commitment dapat committed ka. Kasi, iba kasi yung commitment mo, iba yung committed sa gusto lang. Kasi parang babae lang yan eh. Parang boyfriend, girlfriend. Nasawa. Mag-asawa. Yan. Example natin yan. Sakto. Mag-asawa. Commitment. Ay, example ate, iba kinasal kayo. Sagot ni kuya, I'll try. Namamahalin ka niya. Commitment na ba yun para sa'yo? Ba hindi? I'll do my best. Konti lang, diba? Dapat I'll do whatever it takes. Ganon din sa ganitong negosyo. So, sinasabi ko nga kanina sa kanila, yung mga ganitong training, dapat, pag ganitong training kasi, drop everything talaga. Lalo na kung first time nyo lang talaga sa ganitong negosyo. Kasi ang mga ganitong training kasi bibihira lang eh. Diba? So, commitment. So, kailangan committed ka talaga. Wag lang sa kumpanya, wag lang sa grupo mo, dapat committed ka rin sa sarili mo. Una mong invite yan sa ganitong training, sarili mo. Ang hirap mag-invite ng tao mo pag ikaw mismo hindi mo ma-invite sarili mo. Diba? So, kailangan you walk the talk. May commitment. Mali na tayo sa commitment? Yes. Para mamihina eh. Yes! Okay. So, next natin, discouragement. So, eto yung normal na na-encounter natin as distributor sa ganitong negosyo. Discouragement. So, etong discouragement na to actually, sa totoo lang, discouragement, normal naman na experience natin yan eh. Kaya tanungin ko, nakukuha nyo na ba lahat ng gusto nyo? Hindi pa. Diba? Hindi. So, discouragement, normal yan. Everyday yan. So, parang ganito. Sa ganitong negosyo kasi, eto, tinatawag natin discouragement business eh. Kasi marami talagang hindi pa talaga naiintindihan yung ganitong negosyo. So, merong tatlong klase ng tao sa ganitong negosyo. Number 1, uninformed. Yun yung mga taong wala talagang alam. Hindi alam yung negosyo.
So normally, pag uninformed ka, hindi mo alam ginagawang negosyo, normally, magdi-discourage ka ng tao. Or di-discourage ka niyan. Ay, hindi naman maganda yan eh. Pero ang point ko is, tingnan nyo lang kung sino yung mga tao nagdi-discourage sa inyo. Kung mayroong ba resulta. Kung wala, huwag kang makinig. Kasi pag ikaw nagutom, hindi naman siya magpapakain sa'yo eh. Pag ikaw, gusto mo magka-coach, hindi naman sila magbibigay ng coaching mo eh. Kundi ikaw pa rin eh. So, number one, mga taong uninformed. Pangalawa, mga taong misinformed. Ito yung mga taong iba yung idea nila sa ganitong negosyo. Ang alam nila sa ganitong negosyo is pangit, negative, scam, pyramiding. So, ang goal natin, tayo yung mga taong pangatlong klase. Ano yun? Yun yung mga taong informed. Tayo yun. So, tayo yung magpapaintindi sa kanila na yung ganitong negosyo is hindi negative or hindi pangit. So, tayo yung magpaparealize sa kanila na yung ganitong negosyo makakatulong sa kanila. So, discouragement, normal yan. Normal mo may encounter yan, discouragement. Sabi nga ni Abraham Lincoln, let no feeling of discouragement prey upon you, and in the end, you are sure to succeed. Okay? So, ang tangi lang na makakapagpabagal or makakapagpahinto sa'yo is yung discouragement. So, ano yung mga tao, ano yung mga sample ng mga nakakapag-discourage sa atin? Number one, family. So, normally, kung sino pa yung gusto mong tulungan, sila pa yung ayaw magpatulong. O sila pa yung nagdi-discourage sa inyo. So, normal yan kasi nga hindi naman nila naiintindihan yung ginagawa natin eh. So, nung goal mo, kailangan mo magka-resort. Kailangan mo ipaintindi sa kanila. Paano yun? Kailangan mong aralin yung negosyo. Kailangan mo mag-attend palagi sa ganitong trainings. So, number one yan. Pangalawa, friends mo. Okay? Sino na dito yung inaayawan ng mga kaibigan niya? Yung hindi na nire-replyan, hindi na, kumbaga makita pa lang ng kaibigan nila, inaayawan na, tinatakbuhan na. Sino? Sino naka-experience ng gano'n? Okay, congratulations, tama yung ginagawa mo. Okay? Kasi kung hindi ka tinatanggihan ng mga kaibigan mo or hindi ka nine-negative ng mga kaibigan mo, baka hindi ka nag-invite. Baka hindi ka nagre-refer. Hindi mo ginagawa yung negosyo. Diba? So kung ginagawa mo ng tama yung negosyo mo, lahat ng mga kaibigan mo, kahit negative yan, mapaparealize mo sa kanila na okay yung negosyo. So in short, kailangan mo lang sila ma-inform. So kung gusto mo nga mawala, sa totoo lang dito sa ganito negosyo, mawawalan ka ng mga kaibigan. Handa na ba kayo mawala ng kaibigan? Yes! O nawala na? Wala na. Okay lang Non-friend yan. na. Okay lang yan. Kasi kahit mawalan ka ng mga kaibigan, magkakaroon ka naman ng mga tunay na kaibigan. Yeah! At kung kahit walang-wala ka, nandyan sila. Yung iba kasi yung mga kaibigan mo dyan, nandyan lang pag meron ka eh. Pag malilibre ka, nandyan lang. Pero pag mga wala ka na, down ka na, wala na yan. Okay? Huwag niyo namang awayin. Baka awayin niyo eh. Next, yung environment. Yan yung ginagalawan mong environment. So, saan ka nakatira? Ano ba yung surroundings mo? Ano ba yung mga kasama mong tao? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung sino yung sinasamahan mong tao, yan ka. Okay? Tell me your friends and I'll tell you who you are. So, kung ano yung mga kaibigan mo, yung mga lagi mong sinasamahan na tao, yan ka rin. So, kailangan ingat ka sa mga taong sinasamahan. Minsan kasi, yun pa yung mga tao na nakakapagpa-demoralize sa'yo, nakakapag-discourage sa'yo. Environment. Ito yung isa sa yung sunod, ito yung isa sa pinaka-negative na pwedeng makapagpa-discourage din sa'yo or makapagpa-demoralize sa'yo. Ito yung tinatawag na media. Okay? Pansinin niyo lang sa mga media, sa newspaper, sa TV, sa radyo, ano yung normal na maririnig niyo sa balita? Negative, mga patayan, mga walang pera sa Pilipinas, nasa abroad ang pera. Diba? Mahirap na ang Pilipinas. Sa totoo lang, kung mahirap na ang Pilipinas, dapat wala na nagtatayo ng negosyo dito eh. Bakit ang dami nagtatayo ng mga kondo? Diba? So, ibig sabihin, may pera sa Pilipinas. Pangit lang kasi yung impact ng media. Pansinin niyo na lang sa mga teleserye. Sino yung mga masasama? Mga mayayaman, mahihirap. Mayayaman. Yung mga mabubuti, mga bida, yung mga mahihirap. Diba? Kaya gusto nila maging mahirap na lang. Kaya okay lang ako. Relate na relate pa yung iba. Okay lang ako mahirap. Diba? At least bida ako. Mahirap. Kaya pangit yung tingin nila sa mayayaman. Kaya pag sinabi mong, ay dito yayaman ka, hindi sila naniniwala. Kasi yung impression nila, naiapektuhan ng media eh. Pag mayaman, magiging masama. Sabi nila, money is the root of all evil. Naniniwala kayo doon? Actually, lack of money is the root of all evil. May nakita ba kayong mayaman, nagnanakaw pa? Bilyonaryo, nagnanakaw, nang-hold up.
nangingidnap pa. Di ba wala naman? Pero may nakita kayo, sobrang walang-wala, pero walang ibang choice nangingidnap. Nagnanakaw. Normally, yun naman eh. Di ba? Bibira. Actually, may narinig ba kayo mayaman ng holder? Sample, Bill Gates ang holder. Di ba wala? So, media, mataas ang neto, media. Kasi dyan tayo nakaprogram eh. So, mas maganda pa, panoorin mo na lang yung mga motivational na palabas. Kasi yung mga, sa totoo lang, hindi na kami nakapanood ng TV. Ay, mga, minsan nga, may bagyo na, hindi mo pala, may bagyo na eh. Diba? So, yun, kailangan, ingat ka rin sa pinapanood mo at pinabasa mo. Okay? So, lastly, makapag-discourage sa'yo sarili mo. So, isa sa mga pinakakalaban mo sarili mo. Sa totoo lang, wala kang boss. Dito wala kang boss, hindi nyo kami boss. Ang boss mo, sarili mo. Pero minsan, ang pinakamahirap utusan sa lahat, sarili mo. Pagising na nga lang sa umaga, ang hirap ang utusan. Eh. Diba? 5 minutes. Ngayon na lang. Gising ka na after 5 minutes, 5 minutes ulit. Hanggang sa 3 oras ka nang natulog ulit. So, pinaka number 1 na makakapagpa-discourage din sa'yo, sarili. So, kailangan na pinaprogram niyo yung sarili niyo. Okay? Paano program? Kailangan maging habit niyo yung isang habit. Para maging habit ang isang habit, kailangan, it takes 21 days para maging habit ang isang habit. So, kung ano yung ginagawa mo, pansinin niyo na lang. Pag sa eskwelahan or sa trabaho, na-experience niyo yung first time mong magtrabaho. Nung first time mong magtrabaho, di ba medyo minsan ang hirap ang gumising. Pero after 1 month, 2 months, nagugulat ka na nagigising ka maaga pa sa alarm clock mo. Di ba? Kasi nasanay na yung katawan mo. Yun yung tinatawag na body clock. Ganon din dito. Kailangan meron kang tinatawag na habit. Pansinin nyo lang kayo. Nung time na nag-umpisa tayo, yung iba dito siguro, sanay yung iba, sanay na maagang gumising. Ngayon, nung naranasan na nilang kumita, ay okay lang pala kung tsumigay ko kahit walang ginagawa. So, na-relax. Na-complacent. Diba? Parang naging chill lang. Pero, pansinin nyo lang, nung naging relax ka, naging chill ka, yung check mo naging relax din. Naging chill lang din. So, kailangan, meron ka maging habit sa sarili mo. So, ano yung habit? Kailangan, everyday ginagawa mo isang bagay. Kung saan ka nga, kung ano nga yung lagi mong pinapractice, yun yung matututunan mo. O doon ka magiging expert. It took 100 days or 1,000 hours para maging expert ka sa isang bagay. So yung 1,000 hours, i-convert mo siya sa days, sa years, nasa 1.5 years yun. So ibig sabihin pala, para maging expert ka sa isang bagay, kailangan everyday mo siyang ginagawa. Parang ganito, sa ganitong presentation. Kasi yung ganito dati, hindi naman kami magaling magsalita eh. Na lagi lang namin ginagawa. So kung gusto mong maging expert sa ginagawa mo ngayon, kailangan lagi mo siyang ginagawa. Dapat naging habit mo. Okay? Discouragement, normal yan. Dapat vitamins yung discouragement. Okay? Sino dito yung ayaw ma-discourage talaga? Ayaw ma-reject. Sino ayaw ma-reject? May tip ako. Hindi na kayo lahat. Kung ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-refer. Diba? Huwag ka mag-invite. Hindi ka ma-reject. Okay? So, kailangan, kung gusto mong yumaman na, kasi sabi nila, 99% ng success is failure. So, 1% lang pala yung success. Okay? Kahit kami na-experience na namin yan, maraming discouragement. So, kailangan lang, maging vitamins mo to. Kumbaga parang trampoline. Every time na-reject ka, umaangat ka. Yun. So, discouragement. Mali na tayo doon? Yes. 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 Antok na kayo So, yan yung kailangan yung matutunan. So, actually, merong letter E, F, G, H hanggang Z pa yan. Kaya nyo pa ba? Yes. Medyo na. Tapos na tayo muna dun sa pero meron talaga yun. E, excitement, F, focus, G, goal, H, basta marami yun. Hanggang Z yun. Pero next time ko na i-present sa inyo. Ano yung H? So, ngayon, ito na yung pinaka-main event. How to do the business. So, eto na yung dapat mong gawin the moment na nag-join ka. First time yung mag-gana. Or, member na kayo dati? Hindi pa. Hindi pa kayo member? Hindi pa. First time namin hindi Still pa. thinking about it. Okay. So, hindi pa kayo member? Okay. Swerte nyo. Bakit hindi pa kayo member? Kasi ito pang member lang. Pero napakaswerte nyo. Bakit hindi pa kayo member? At least alam nyo na paano gawin yung negosyo.
Palakpakan nyo naman. Swerte nyo. So at the same time, first time ko kasi i-present to. Kaya napakaswerte nyo lahat. So yung mga ayaw mo good luck sa kanila. Okay. Number 1, prospect or client listing. So yan yung listahan ng mga tao na i-invitein mo sa ganitong negosyo or representan mo. Kaya ano ba negosyo natin? Tao. Ngayon, kung tao ang negosyo natin, kailangan meron kang listahan ng tao. Okay? Parang ganito, sa tindahan, pag wala kang price list at ibinenta mo yung sardinas ng piso, lugi ka. So, kailangan meron ka rin ganito. Okay? Sino na yung may prospect list? Asan yung prospect list niya? O nasa bahay. Sino mag-i-invite dyan? Yung nanay mo. Yung tatay mo. Wala naman mag-i-invite dyan. Ang prospect list, lagi siyang dala. Para pag wala kang ginagawa, napabrowse mo. Kaya nga mayroon siyang remarks eh. Kung na-invite mo na ba, na-introducean mo na ba ng negosyo o hindi. So nakalagay dyan, name, contact number, address, at remarks. Okay? Kasi imagine mo, marami sa ating mga distributor or marami gumagawa ng negosyo na pumupunta lang sa office, nag-Facebook lang, nakiki-aircon lang, nakiki-internet lang. Diba? Hindi nila ginagawa yung negosyo 100%. So, kasi wala silang nito. Nakakaasa lang sila sa cellphone. Example, may cellphone ka. Eh grabe, dami kong prospect sa cellphone ko. Okay lang, kahit hindi ko ilista. Eh, meron ako sa cellphone eh. Eh, paano pag mamaya na-hold up ka? Naglalakad ka pa naman. Commute ka pa naman. Paano na? Wala ka ngayong prospect. So, kailangan lagi mo siyang dala. Para every time na mo siya, nababrowse mo isa-isa. Kasi, minsan, kung sino lang yung trip nating invitein, yun lang ini-invite natin eh. Kung sino lang yung online, yun lang yung ini-invite mo eh. Diba? Or yun lang yung ini-introducean mo na negosyo eh. So, kailangan, sa prospect list, lagi siyang dala. Para every time na nakikita mo, bawat isa. Okay, lagi siyang dala. Hindi lagi nasa bahay. Meron ba, ilalagay sa bahay, ilalagay mo sa altar, datami ka. Lalapit ka sa akin yun. Kaya wala namang ganun eh. So, kailangan, lagi mo siyang dala. So, name or make at least 100 names. Okay, sa prospect list nyo, ilan na yung nakalista? 100 plus. Na-invite nyo na ba lahat? Hindi pa. Naniniwala ako na, sabi nga nila sa survey, ang pinakamahiyain or kahit yung pinakamahiyain na tao, meron niyang kakilala at least 500 na tao. So kung 100 tao lang na prospect, hindi mo magawa, paano pa kaya yung sobrang dami, kung kailangan mo sobrang dami, di ba? Yung mga ibang hindi nga kakilala na pwede mong ma-refer. Example, sa mga nagko-commute dito, sino nagko-commute? Nakasakay na ng MRT, LRT. Di ba ang daming tao doon? O ilan na sumasakay at bumababa sa MRT? Doon ka lang, maghapon ka lang doon. Lahat ng makatabi mo, kunin mo yung number. Di ba ang dami na nun? So, minsan kasi may mga taong... So, yun. At the same time, sino ang dapat mong unahin sa prospect list? May tiwala at may pera. Kaya ang hirap kasi masalihin ng walang tiwala. Kasi wala kang tiwala sa iyo yan eh. Kahit nagustuhan niya yung negosyo, kung walang tiwala sa iyo yung tao, hindi pa rin mag-join yan. Pansinin nyo na lang, lahat naman kayo halos kaya ka nag-join kasi may tiwala kayo sa nag-invite sa inyo. Diba? Ganon din dito. So lahat ng prospect mo, unahin mo yung may tiwala ka. Ay, may tiwala sa'yo. Kasi yung may tiwala sa'yo at may pera, sigurado yan mag-join. Kasi nga may tiwala sa'yo eh. Pag sinabi niya na, paano yan? Kasi kung hindi ako kumita, may tiwala ka ba sa akin? Oo naman, magtiwala ka lang. Ganon lang yun. Okay? So number 1, prospect list. Malina tayo sa prospect list. Pangalawa, how to introduce the business. So, ito na yung paano mo siya i-introduce. Paano mo ma-open yung business sa client mo. Okay? Una, build the connection. Kailangan meron kang connection. Ang hirap kasi nung mag-i-introduce ka, na ide-directa mo agad na, uy bro, meron dito, meron ako negosyo, yayaman tayo. Di mo alam baka yung tao namatayan pala. Or wrong timing ka. So, kailangan makabuild ka muna ng connection. Kailangan meron ka muna connection sa isa't isa. Mas madaling magpasa ng information pag meron ka connection. Okay? Kailangan hanapin mo yung needs at wants ng tao. Okay? Find their needs and wants. Ano ba yung gusto nila?
Kasi hindi mo naman pwedeng presentan or introducean ng negosyo yan. Example, mayaman na, sasabihin mo yayaman ka dito. Hindi naman eh, mayaman na nga yun eh. Okay, pwede mong sabihin sa tao na mayaman na, may pera na, pwede kang makatulong sa tao. Kasi hindi naman lahat nakakilala mo katulad mo na mayaman eh. So pwede mong sabihin, pwede kang makatulong. Okay? Or minsan kasi, nag-i-introduce ka ng kitaan, ayaw naman niya ng kitaan, gusto niya yung produkto. So i-introducean mo ng produkto, baka maitim siya. Diba? So gusto niya magpaputi, ayaw niya ng pera. Okay? May pera na siya eh. So yun, hanapin mo yung needs at wants ng tao. So kailangan niya mahanap yun. So paano mo siya mahahanap? Kailangan meron kang connection sa tao. Make them curious about what you do. So kailangan makabuild ka ng curiosity. Okay, example, paano ka makakabuild ng curiosity? Kailangan magkukwento kayo. Dito, kailangan magaling ka lang magkwento. Pagalingan lang magkwento. Okay, paano mako-curious yung kakilala mo or yung kaibigan mo? Kailangan nagkukwento ka. Okay, third person approach, pero siya yung pinapatamaan mo. Example, may trabaho siya. Alam mo sa kanya na may trabaho siya na hindi siya masaya dun sa trabaho niya. Eh di kwentuhan mo ng ibang tao, pero wala naman talaga. Third person. Mas maganda kasi yung third person kaysa didirekta mo siya eh. Diba? Example eh, nagtitiis ka pa sa trabaho mo, hindi ka naman pala talaga kumikita ng malaki dyan, bakit ka pa nagtitiis? Diba? Iba kasi yung dating nung idedirekta mo sa third person. Example, pwede mo sabihin, uy, may kakilala ko, katulad mo rin. Pero totoo lang, wala ka naman talaga kakilalang gano'n. Gagawa ka lang ng, imaginary na kaibigan. Kukwento mo lang, i-relate mo lang siya. Third person nga eh. So example, uy, may kakilala ko, katulad mo rin, ganyan din yung trabaho niya, sawa-sawa na siya sa trabaho niya. Ang ginawa niya, meron siyang kaibigan na tinanong niya about sa ginagawa niya. About sa negosyong ginagawa niya. So, nung na-explain sa kanya kung ano yung negosyo, nagustuhan niya, nag-join siya, ngayon kumikita na malaki, mas malaki pa sa ginagawa niya dun sa dati niyang trabaho. So, same lang ng senaryo, same ng trabaho na ikinuwento mo, pero na-curious yung tao. So, wag kasi minsan direct to the point ka na sabihin mo, hoy, may negosyo ako dito, kikita ka na malaki, mas malaki pa sa kinikita mo ngayon. Minsan kasi na-open yung tao eh. So, kailangan gamitin nyo yung third person approach. Mali na tayo doon. Use PLS system or yung post, like, share. Okay, sinong gumagawa nito dito? Alos lahat. Oo nga, nakikita ko nga kayo eh. 90% or 98% na nga ng news feed ko, one lightning. So PLS. Bigyan ko lang kayo ng tip sa pag-online marketing. Kasi ito na yung online marketing or internet marketing. May nabasa ko minsan, example, nag-post. Pagka-post, halos lahat ng post niya kinapi. Kinapi din niya. Parehas sa parehas. Or minsan sinishare mo, lumalabas yung pangalan ng tao. Ang gawin nyo, parang ikaw na rin yung nag-post, ang gawin mo, i-copy mo na lang lahat. Tapos, kung sa tingin mo na, example na pareho-pareho, medyo baguhin mo lang konti. Huwag naman lahat. Literally, ka-copy mo. May nabasa ako, parang kay Tito. In just 3 months, nalabas ko na yung kotse ko. Pero picture ni Tito, nag-post din gano'n. Ewan ko lang kung sino yun. Sino ba yun? Siya din, in just 3 months, kuha ko na yung kotse ko. Pero picture ni Tito. Diba? So, parang yung taong nagpa-follow sa'yo sa Facebook, makikita niya, ay, pinopost mo lang pala, kinakopy mo lang pala yung mga pinopost mo. So, baka mag-create sa tao na lahat ng mga nauna mo, pati yung mga nauna mong post, kinakopy mo lang din. Nakukuha niya. So, kailangan meron ka kahit paano originality. Kasi yung iba, minsan hindi naging effective yung internet marketing nila eh. Kasi nga, sa sobrang GLA nila, sa sobrang masunuri nila, talagang pinost, like, share nila talaga. Lahat literal. Pati yung hashtag. Kopya-kopya pati hashtag. Okay lang sana kung pwede mong sabihin na from our top earners, Mr. Merlin Malara, tapos i-share mo. Pwede mo namang gawin yan eh. Diba? Para at least kahit paano, hindi niya maisip na lahat ng ipinopost mo, pinakopy mo lang talaga. Malinaw tayo doon. So sa mga nagpo-post, tip lang 'yon. Okay, para at least hindi tayo mukhang nambobola lang. Okay? Sa internet marketing, gamitin niyo yung internet marketing. Napaka-powerful ng internet marketing. Sobrang dami nagtatanong about sa negosyo, sa internet marketing.
So, kailangan lang, effective lang yung ipopost mo. Bigyan kayo ng idea paano magiging effective yung post nyo. Pag magpo-post ka, kailangan yung post mo nakaka-catch ng attention. Pangalawa, lagyan mo naman ng picture. Kasi pansinin nyo, pag kayo na lang, example, kayo yung taong nakakakita sa post. Pag puro salita at tapos may see more, parang nakakatamad basahin, no? May see more pa, tapos biglang pag ano mo, ang haba, parang ang nakakatamad basahin. Pero kung may picture na nakaka-catch up din ang attention ng tao, babasahin mo yan. Diba? Kasi nakaka-catch up siya ng attention eh. Ganon din sa pagpo-post. Kailangan, kahit pa paano may picture. Okay? So yun yung sa internet marketing. Tapos, eto. Be professional when answering their questions. Act, talk, walk, think like a businessman. Okay? So pag sasagot kayo sa mga tanong ng tao, kung kaya nyo yung English kung English yung tanong, okay. Pero kung wag ka naman yung hard, trying hard na mag-i-English, tapos mali yung grammar mo, mas maganda pa Tagalogin mo na lang. Okay? Kasi minsan may nabasa ako sa comment redundant, nagre-redundant siya So, kailangan maging professional tayo kasi businessman ka Ang mga businessman, kung paano sila mag-post, iba. Mga professional, iba sila paano mag-post. So, doon ka makakakuha sa mga taong nagtatanong, paano ka makakakuha ng mga malalaking market or ng mga big time na clients. Kailangan sa ginagawa mo, sa pinopost mo, dapat para ka rin big time. Dapat maging professional kayo. Okay, kung kaya mong kahit paano English madali lang naman yun mag-google ka lang para i-translate lang ng sasabihin mo. Kahit gusto mo word by word. Malina tayo doon. So kailangan, ang iniisip mo, kung paano ka magsalita, paano ka gumalaw, paano ka maglakad, para kang businessman. Okay? At the same time, sa mga nagpe-present dito, kailangan pag may pe-presentan ka, huwag ka naman mag-t-shirt lang. Kailangan professional pa rin. Sa mga speakers dito, kailangan kahit pa paano, naka-long sleeve or naka-formal ka pag nagpe-present. Huwag lang naka-t-shirt. Okay, mas maganda naka-coat. Okay, hindi na lang ako nag-coat kasi sobrang overkill na yun. Okay. So next natin, present the business with confidence and knowledge. Yan, importante to. So, kailangan confident ka sa sinasabi mo. Hindi yung pag nagsasalita ka, para ka nagdududa sa sinasabi mo. Diba? Alam mo naman yung pag nagpe-present kayo sa wait lang po, tatanong ko po sa sponsor ko. So, ibig sabihin, hindi mo pa ganun ka alam or kakabisado yung negosyo mo. So, kailangan, alam mo yung negosyo mo. Kailangan marami kang knowledge about sa business. Kahit anong itanong sa'yo, alam mo kung paano sagutin. In a professional way. Okay? So, yun, paano yun? Kailangan nga, umatid ka palagi ng mga trainings, saka ng mga presentation, para makabisado mo. Sino dito yung talagang 100% alam niya sa sarili niya na kahit anong itanong sa kanya, masasagot niya? 50%. Yan, kakasabi ko pa lang. So, kailangan may confidence ka. So, kaya ka hindi makapagtaas ng kamay kasi nga, alam mo sa sarili mong kulang ang knowledge mo. Imagine niyo leaders na kayo karamihan, di ba? Leaders na kayo karamihan, pero hindi ka pa 100% na confident na marami kang knowledge about sa business. Paano mo pa mag-guide ng tama yung tao? Di ba? So, I suggest next time, isama niyo yung mga tao niyo kasi sayang Di ba? Mas magiging madali para sa inyo yung negosyo pag ginawa niyo yung ganon. Kasi nga, kung ano lang yung sinasabi namin, yun lang dapat yung ginagawa niyo. Pag sinabi namin, nag-post kami sa Facebook, sample nag-post kami sa Facebook, sa online page natin, meron tayong OBP, 7 PM. Dapat, ang ginagawa natin as leaders, as members, dapat pinagtatatawagan na natin lahat ng mga tao natin. Dapat pina-follow up na natin yan. Ang pagpa-follow up, hindi lang isang beses yan. Hanggat maaari, every 1 hour, every 2 hours, pina-follow up mo yan. Kulitan. Ang tao, pag nakulitan yan, sasama pa rin yan. Minsan kasi, baka kulang tayo sa kulitan. Diba? Kailangan lang maging makulit ka. Kasi kung bakit ka nandito kasi kakukulit sa'yo. Diba? So pagpa-follow up, hanggat wala yan sa office, hanggat wala yan sa training room or sa presentation, hindi mo dapat titigilan ng follow up yan. Diba? So parang binary nga tayo, parang network marketing nga talaga. So kailangan yung kulitan system nandun pa rin. So kailangan marami kang knowledge about sa business. Yung simpleng ganong strategy, minsan nga hindi nyo pa alam Or yung iba dito baka hindi pa alam Diba? So at least ngayon alam nyo na. Alam nyo na yung gagawin nyo sa mga tao nyo. Next,
answer the questions and objections direct to the point. Okay? So dapat direkta ka sumagot. Okay? Hindi yung pinapaligoy-ligoy mo, mabayusapan, tapos yun din pala yung sasabihin mo. Minsan kasi yung mga professional na kakausap natin, mas gusto nila yung direkta sa direktang sagot ang gusto nila. So kailangan direct to the point ka sumagot. Kung ano yung tinatanong sa'yo, yun lang yung sasagot mo. Example, paano kung ganito, kumuha ako ng ganito, direct to the point. Or may objection siya, kikita ba ako talaga dyan? Or sigurado ba pabalik yung pera ko? Direkta ka sa point. Sabi mo yes, with confidence. Tapos i-explain mo na lang kung bakit siguradong babalik. Diba? So, dapat direkta ka sa point na sumagot sa mga tanong at objection ng mga clients mo. Malinaw tayo doon? Yes. So, malinaw yung how to introduce the business. Okay, ngayon, na-introduce mo na yung negosyo, ano naman yung gagawin mo sunod? Steps to follow when you have the client. When you have clients. So, eto na yung pag nandito ka sa opisina or pag nasa OBP ka, kahit sa labas, sa big presentation, eto na yung gagawin nyo. Okay? So, number 1, open mind. Importante ang open mind. Okay? So, iwasan na natin medyo yung kidnap na walang kaalam-alam talaga sa negosyo. So, paano mag-open mind? Before you present the business, make sure your client or clients have their hint about what you will discuss. Or may hint sila sa negosyo. So, kailangan kahit paano meron silang alam na konti. Yung hindi yung pa-attendin mo ng presentation ang alam nila, baka ang alam nila iba. Tapos, magulat na lang sila, ipe-present mo na, ito. So, dapat ma-open mind niyo yung tao. Okay? So, paano yun? Papunta pa lang, or nandyan pa lang sa baba, wala pa sa office or sa presentation, dapat kinakausap niyo na yan. Binibigyan niyo ng konting idea. Example, sa totoo lang bro, in-invite talaga kita para na-present sa'yo na negosyo ko. Okay? So, kailangan lang, maging totoo ka lang dun sa kaibigan mo. So, iwasan natin yung medyo kidnap. Hindi na uso yung kidnap sa totoo lang. Okay? So, yung sasabihin mo, bibigyan mo siya ng konting idea. Okay? Hindi yung tipong pagpasok dito, ano meron? Bakit ganito to? Baka magulat yan. So, kailangan bigyan nyo sila ng pang-open mind. I-open mind nyo. Lahat ba marunong mag-open mind? Yes. Madali lang naman yun. Okay, when you bring clients to the office, use the ABC rule. Okay, alam ba lahat yung ABC rule? Sino pa hindi nakakalam talaga ng ABC rule? Bukod sa kanilang dalawa, siyempre. Bago pa lang eh. Sino pa yung hindi nakakalam talaga sa ABC rule? Walang idea sa ABC rule. Okay. So, ano yung ABC rule? Sa mga hindi pa nakakalam ng ABC rule, ito na yon. Advisor. So, yan yung mga tipong nakakapagpa-excite sa tao or nakakapagpa-curious dun sa tao, sa client mo. So, sample niyan, office. Pwede mong ikwento habang nag-open mind ka, pwede mong ikwento yung office. Or pwede mong ikwento yung nangyayari sa office. Products, pwede mong ikwento or bigyan ng idea about sa product, kung gaano kaganda yung product. Top earners natin, pwede kang magkwento ng mga kumita, ng mga naging milyonaryo natin sa company. Yan, yung mga distributors. So, sa ABC rule, ang advisor, yan yung mga nakakapagpa-excite or nakakapagpa-curious dun sa tao. Yung B, yan yung bridge. Ikaw yan. C, yan yung client or guest. So, ang goal mo, makonect mo si C kay A. Paano yun? So, ganito diskarte. Pag may guest ka sa office, ang gagawin nyo, huwag nyo agad na-directa sa orientation room. Dapat ma-open mind nyo muna yan. Kung hindi pa marunong mag-open mind, or hindi ka pa marunong mag-open mind sa negosyo, ang gagawin mo, ipapakausap mo yan sa ibang distributor natin na marunong mag-open mind. Okay? Ngayon, bago mo ipakausap, make sure na hindi busy yung tao. Meron kasi ako na-experience na sobrang excited, diniretso yung guest niya dun sa office. Okay, bigyan ko, hindi talaga pwede yung lahat ng distributor doon. Kailangan dumaan mo na kay Miss Lanine. Okay? So, hindi pwedeng may guest ka, didiretso mo agad doon. Depende na lang kung may schedule ka talaga sa loob. So, kailangan matutunan din, lalo na sa mga distributor natin, na meron talaga tayong sistema dito. So, paano yun? Pag hindi marunong mag-open mind, ilalapit mo yan sa taong marunong mag-open mind. Paano yun? Kailangan mong gawin, i-build up mo yung advisor o yung ipapakausap mo.
medyo bibigyan mo ng konting background dun sa ipapakilala mo. Example, uy, may papakilala ko sa'yo, etong taong to, ito yung mga top earner namin dito sa company. Isa sa mga kumikita ng malaki. Di ba na sabi ko sa'yo may negosyo tayo? So bibigyan ka lang ng idea kung paano yung ginagawa nating negosyo. Mamaya i-present namin sa'yo yung negosyo. Pero bago yun, ipapakilala ko muna siya sa'yo. Malinaw? So ngayon, ang mangyayari nun, pag may guest sila, ang gagawin mo, as a bridge, ilalapit mo yung client sa advisor. Take note yung kliyente ang ilalapit mo sa advisor. Hindi yung advisor ang ihilahin mo sa kliyente mo. Okay? So kailangan ilalapit mo siya. Okay? Ang gagawin mo, ilalapit mo siya tapos ipapakilala mo. In a professional way. Sabi mo, ang tawagan natin Mr. or Miss na lang or Ma'am or Sir. Huwag nang upline. May mga naririnig pa rin akong upline. Puputusan ko na yan eh. Upline na, wala na tayo sa networking. So, Mr. na lang. Kung hindi mo kilala, Mr. Sabihin mo, Mr. Top Earner na lang. Di ba? Pwede ganon. Or partner na lang, business partner. Pakilala ko sa'yo si, kung paano mo. Example, kaibigan mo, kaklase mo, kabarkada mo, huwag naman sabihin, oy, recruit to. Pakilala ko sa'yo, huwag yung recruit or client mo, ganon. Sabihin mo na lang kung paano mo. So actually siya, bigyan ko ng idea. Pag nag-open mind, pag ipinakilala mo yung client mo, ang sasabihin mo, bigyan mo ng idea na yung tao, yung advisor. Example, lalapitan mo yung advisor natin. Sabihin mo, sir, okay lang po ba pa-open mind? Wala pa kasing idea yung kaibigan ko. Pero hindi niya naririnig Lalapitan mo lang, busy ka po ba? Tatanong mo muna kung busy. Busy ka po ba? Tapos pag hindi, sasabihin mo, pwede po ba pa-open mind? Pa-konting clue lang kasi yung kaibigan ko walang idea talaga sa ganitong negosyo. O pwede mo sabihin negative to sa ganitong negosyo. Nag-join na to sa networking. Para at least alam na ng advisor kung anong sasabihin niya doon sa client mo. Malinaw tayo doon? Yes. And pag inilapit mo yung client mo, pwede mo rin sabihin ulit sa kanya. Nakaharap na magkakaharap na kayong tatlo. Sabihin mo, partner, eto nga pala si kaibigan ko. Actually, wala pa siyang idea sa ginagawa natin. Nag-join na rin siya sa ibang company. Siya na yung bahala. Mali na tayo doon? Yes. Then, pag kinakausap ni advisor, si client, huwag mo namang iiwan. Kinakausap, huwag mo iiwan. Bakit? Para matutunan mo rin paano mag-open mind next time. Mali na tayo doon? Yes. Mas maganda, pag mag-open mind ka, yung advisor or yung ipapakausap mo na mag-open mind, right matching. Example, estudyante, sa estudyante rin. Kung professional, so professional din. Kung empleyado, sa empleyado din. Malinaw tayo doon? Yes. Okay, so, kung kaya naman ng empleyado na kausapin yung professional na i-open mind, mas maganda. Pero kung sa tingin mo na mas magiging maganda pagka right matching, kasi right matching, makaka-relate yan Example, nag-network na, tapos networker din. Malinaw tayo doon. Kasi napapansin namin, hindi na susunod talaga itong ABC rule. Walang ABC rule. Sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ABC rule pa lang nag-PPA na yung tao. Wala pang marketing plan. Kung magagawa nyo lang yung ABC rule. Ang dali pa nakita natin. So, automatic, buwang yan. Diba? So, ABC rule napaka-importante. Kaya nga siya rule Pag rule, dapat sinusunod. Pag hindi mo nasunod yan, hindi mo nagawa yan, babagal yung income mo. Or hindi ka kikita ng malaki. So, lahat naman tayo gusto kumita ng malaki. So, kailangan mo sundin. Malinaw tayo sa ABC rule. Yes. And after ng ABC rule, ano naman kailangan mong gawin? Attend with your clients on one business presentation or training. Okay? So, pag mag-a-attend, ito yung mga kailangan mong gawin. Okay, number 1, participate in the presentation. Okay, so ito na yung tinatawag na bridging. Pag may guest kayo, pag may maganda namang sinabi yung speaker, palakpak ka naman. Or mag-yes ka naman, magtama ka naman. Pero in a professional way. Nalinaw tayo doon? Yes. Yan, tulad niya. Di ba? So, kailangan yon. Hindi naman para sa speaker yun Para yun sa guest nyo. Tsaka minsan, mas ginaganahan ng speaker sa totoo lang pag nakikipag-communicate or nakikipag-coordinate, nakikipag-participate yung mga tao. So, ang buhay ng speaker, ang galing minsan ng speaker, nakadepende rin sa audience. Imagine nyo na lang, mga speaker, nagsasalita ako, excited, pero walang reaksyon. Nagpapatawa na yung speaker, hindi pa rin tumatawa. Diba? So, kailangan, as distributor, as may guest kayo,
nasa sa inyo yung buhay, nasa sa inyo, nakadepende sa inyo kung mapapapayin or mapapaganda ng speaker yung presentation pa niya. Nasa sa inyo yun. So, kailangan mag-bridge tayo. Malinaw tayo doon? Malinaw. Mga networker na yung iba dito, alam niyo na yan. Yes. Diba? Yes. Keep your mobile phones in silent during presentation. So, yung mga cellphone. Kung sa tingin mo, sa sarili mo, na pag may guest ka, may iniintay kang tawag or text, mas maganda, huwag ka na lang sa unahan. Minsan kasi nasa unahan ka pa eh. Tapos bigla may tatawag, aalis ka, nakaka-distract sa speaker yon. So, mas maganda, doon ka na lang sa likod. Malinaw tayo doon? Kung may importante. Ngayon, kung wala namang importanteng hinihintay na tawag, i-off mo na o sa silent mo na yung cellphone. Malinaw tayo doon? Yes. Kasi nakaka-distract talaga yung cellphone. Example, yung number 1, yung mga gumaganon, umaalis, nakaka-distract talaga yun. Baka yung ibang guest, baka gayahin ka. Okay? So, third, sit beside your clients. Okay? Tabihan nyo. Bakit? Para pag may tanong siya, or meron siyang hindi nagugot na naintindihan, masasabihan mo. Pero huwag mo naman pepresentan. Baka naman habang nagpe-present yung speaker dito, nagpe-present ka rin. Magkakabi yung profit sharing, no? Ay, hindi na naintindihan yung profit sharing, yung ina-explain, kasi ikaw na nag-explain. Okay? So, kailangan tabihan mo lang. Okay? Para ma-feel niya na nag-ano ka pa rin, nag-aaral ka. Tsaka sa mga hindi pa alam po paano yung presentation, para makabisado nyo. Kasi kami, iba-iba kami ng bagsak na presentation eh. Para ma-internalize nyo rin yung negosyo. Malinaw tayo doon? Yes. Tapos, yan, last, study the presentation. So, kailangan aralin nyo. Lahat, sigurado ako alam pa paano i-present, pero hindi natin alam lahat pa paano ibagsak ng tama. Okay, so, kailangan matutunan nyo yun. Parang sa chess. Sino mas magaling sa chess? Yung nanonood o yung mga players? Nanonood. Isa yung nanonood kasi nakikita niya bawat galaw eh. Dapat ganun ka rin. Pag nag-speaker, parang ganitong training, dapat ang hindi mo lang inaaral yung presentation mismo. Dapat ang inaaral mo kung paano namin ibagsak. Yung mga simpleng hand gestures, yung mga facial expression, mga tonality, dapat inaaral niyo yun. As lalo sa mga speakers dito. So dapat yun yung inaaral niyo. Halina tayo doon. Yes. Next, after ng presentation, sharing. Ito rin yung nawawala sa atin. Pagka-present, sinusolo mo. Pwede ka namang magpatulong sa ibang distributor. So sharing, yun yung sinabi ko kanina. Use right matching after presentation. So before and after presentation, right matching mas maganda. Kasi pag right matching, makaka-relate na yung guest mo eh. So masasabi niya sa sarili niya, ay, ganun din ako dati. Tapos ganun yung magiging future ko. Eh, nagsasalita sa kanya top earner. Yung nag-share sa kanya top earner. So mas mamomotivate siya. Okay? So mali na tayo doon. Ganun pa rin, tulad pa rin nung dati, ABC rule pa rin pag nagpapashare ka. Okay. Ito, ask your clients if she or he understand the business. So, huwag kayong mahiyang magtanong kung naiintindihan talaga. Minsan kasi hindi mo na tinatanong yung kliyente mo eh. Ano, okay ba? Okay ka lang? Okay ba? Okay, sige. Sige, kita na lang tayo bukas. Or kita na lang tayo pag mag-join ka na. So, dapat tinatanong nyo, naiintindihan mo ba? Diba? Dapat inaano nyo, kumbaga, nire-reorient nyo yung tao, yung guest nyo, para at least mas malinaw. Mas maganda, pag uwi ng tao, wala siyang tanong. Malinaw tayo doon? I introduce your client to our business partner. So, yan na yun. So, ipapakilala mo. Kahit hindi naman sila mag-share, ipakilala mo lang. Okay? Yung tipong simpleng ipa-welcome mo lang. Example, ay, Mr. Melo, ito nga pala, referral or kaibigan ko, na-attendan nila yung negosyo. Pa-welcome ko lang sa'yo. Yung simpleng welcome na yun, marami kang ipakilala, ma-at home na yung tao. Parang feeling close na yung tao. So, mafe-feel niya na, ay, okay pala dito, mababait yung mga tao. May mga nagjo-join dahil lang doon. Minsan ayaw ng tao ng negosyo, pero dahil na-feel niya yung barkadahan, nagjo-join yun. So, kailangan ipakilala niyo pa rin. Ang next naman yung closing. So, napaka-importante ng closing. Ito na yung pinaka-crucial. Nagawa mo nga lahat ng in-explain ko. Hindi mo naman na-close. Baliwala lahat ng sinabi mo. So, kailangan closing. If there's no close, there's no sale. Tandaan niyo yan. So, kailangan yung closing. Paano mo i-closing yung tao? Make sure to close the deal before your clients leave the office. Leaves the office.
So, kailangan, hanggat maaari, kung alam mo sa tao na nirefer mo o dinala mo, may pera na, hanggat maaari, i-close mo na. Kasi hindi mo alam, baka pwede magbago pa yung isip niyan. 24 hours eh. Okay, so kailangan, maano mo na siya, ma-quick qualified mo na siya. So, paano siya? Dito siya papasok sa sharing. Yan, eto. Itatanong mo na yan, ano mo na yan, free qualify mo na yan. So, pag alam mo sa sarili mo na may dala siyang pera or kaya niya mag-withdraw, i-close mo na. Create an urgency. Or create urgency. So, kailangan mapapil mo sa tao na kailangan niyang gawin ang negosyo as soon as possible. So, paano mo magagawin? Kailangan excited ka. Pag hindi ka kasi excited, wala yan, hindi mo mapapasali yan. So, bro, join ka na. Parang may referral naman ako. Huwag kayong magmamakaawa dun sa tao. Create an urgency. So, kailangan maparealize mo sa tao na kailangan niyang gawin yung negosyo. Okay? Fill up an application form if necessary. Mas maganda nag-fill up ng application form. Or kung hindi mo siya mag-join, mag-fill up pa rin siya ng application form para makikita mo kung saan yung address. Malinaw? At least, meron siyang kahit paano commitment na sa'yo na nag-fill up na siya ng form. Malinaw? Para may ipa-follow up ka. Lalo na sa mga hindi nyo kakilala, kailangan meron ganun. Okay, ito importante. Suggest higher package. Huwag kayong mahihiya na mag-suggest ng mas mataas na package. Yung iba kasi, kasi 8,000 lang yung pera niya. Okay, nandito sa builder. Hindi mo alam baka yung tao kayo mag-diamond yun lang yung dala niyang pera eh. Diba? Huwag ka kasi makontento. Diba? At the same time, hindi mo naman peperahan yung tao eh. Hindi mo naman ipinupush yung tao para pagkakitaan. Pinupush mo yung tao para din naman sa kanya. So anong kailangan mong gawin? Para masuggest mo yung higher package, kailangan maparealize mo sa kanya kung gaano kaganda yung mangyayari sa kanya pag nakuha niya yung mataas sa package. Mali na tayo doon? Yes. Sigurado ko, alam niyo na kung paano gawin yun. So kailangan, huwag niyong kakalimutan yan. Kahit sa tingin niyong nag-join na siya, ito importante. Kahit sa tingin niyo na nag-join na yung tao ng builder, iparealize mo pa rin na mag-upgrade siya hanggang diamond. Mali na tayo doon? Paano yun? Kailangan lagi mo siya nakakausap. Next. Feel free to ask for help to our top leaders for closing. So sa mga top earners natin yan. Huwag kayong mahiya. Okay, hindi naman kayo tatanggihan yan pag hindi yan mga yan busy. Okay? So kailangan nga mag-work tayo as well. So huwag kayong mahiya. So sa closing, importante ito. Okay? So malinaw tayo doon. May natututunan ba kayo? Yes! Wala naman. Tingnan. Answer all their concerns about the business. So, kailangan niya walang tanong ang tao pag umalis. Kasi pag may tanong yan, at nagtanong yan sa kapitbahay niyan, at sinabi niya, ay pangit yan, negative yan, hindi na join. So, kailangan dito pa lang masagot niya na lahat ng tanong ng tao. Okay? Next. Okay, ito pa, sunod pa to. Follow up. Okay, so sa mga taong hindi agad nakapag-join, pagka na-invite nyo, ito yung kailangan gawin, follow up. Kasi ang excitement level ng tao, lumalas lang yan ng 24 to 48 hours. So meron tayong tinatawag na 24 to 48 hours rule. So dapat within 24 to 48 hours rule, or 24 to 48 hours, dapat mapasali nyo na. Or mapabalik nyo ng office. Kasi pag napabalik nyo ng office, pwede nyo ulit yan makausap eh. So mas maiintindihan niya. Or kung may question siya, pwede nyo masagot. Minsan kasi yung tao, tsaka yan nagkakaroon ng tanong pag uwi eh. Tsaka minsan hindi nagsasalita yan pag ibang kumakausap eh. Pag ikaw lang kausap. Kailangan mo one-on-one nyo rin. 24 hours. Kailangan mapabalik or mapasalin na. Ngayon, ayaw ko lang kung tama yung gawa kong grammar dito. Tama naman, di ba? Help your clients to find the way to join into the business. Tama naman ba? Pinonsolve ko yan, di ba? So, kailangan, kumbaga, tulungan nyo yung tao. Kung gumagawa ng paraan, tulungan nyo yung tao. Iparamdam nyo sa tao na tutulungan nyo siya. Paano example, may isasangla. Tulungan nyo. Hanapan nyo rin. May ibebenta. Samahan nyo. At kung may pera na yung tao, puntahin nyo na sa bahay. Huwag nyo na patagalin. Kasi baka magbago pa yung isip niya. Sabagay, sa atin naman, pag nag-decide yung tao na mag-join talaga yan. Depende na lang kung paano nyo masasagot lahat ng tanong nila. Okay, so kailangan alam nyo lahat yung mga tanong nila masagot. Bring them back to our office if they can't make or purchase so that you can give them advice and boost their morale. So yan na yan.
Kailangan mapabalik nyo. Bring them to our training. So kasi minsan sa training, mabubus yan eh. So doon niya may experience na talaga na madali lang talaga yung negosyo. So dyan na makikita kung paano gumagana yung negosyo. Na maiisip niya, example, pag napatan niya ng training, hindi pa member, sasabihin niya sa sarili niya na ganun lang pala talaga kadali yung negosyo. So doon siya makakapag-decide 100% na gagawin niya yung negosyo. Malinaw tayo doon? Yes. Visit them to their houses. Mas maganda, pinaka-the best na follow-up, puntahin niyo sa bahay. Diba? Hindi kung kakausapin mo or para ma-feel pa rin niya na tutulungan mo siya or para katulad pa rin ng dati. Huwag lang puro negosyo. Minsan kasi nakikita ng tao sa iyo pera eh. Yan o. Baka nakikita sa iyo, yan o, pera. Yes. Dapat na nakikita sa iyo, tulong. Para tutulungan ka. SpongeBob, diba? Square pants. So, dapat mapipil niya na tutulungan mo talaga siya. Na hindi mo siya iiwan sa ere. Malinaw tayo doon? Yes. So, yan yung mga steps paano pag may kliyente ka. Okay? So, actually, yan. Nakuha niyo kung paano. Yes. So, sa ngayon, hanggang dyan na lang muna siguro.